May tanong sa akin. Hello po, nag-email po ako sa customer service ng Ola na napagloanan ko. Tanong ko lang po kung bakit iba ang sagot ng Ola sa pag-email ko sa kanila. Pinakiusap ko lang naman po na di ko pa kaya magbayad sa ngayon, pero magbabayad din ako pag okay na ang lahat sa problema ko. Kasi nga po, sobrang gipit ako. Ano po gagawin ko? Sana po masagot nyo ako. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sa video po natin ngayon, alamin natin bakit ganun sila sumagot, no? Ang layo dun sa ini-email natin, no? At ano ba ang pwede natin gawin, no? Kung kagaya niyan, iba yung isinasagot doon sa ating query. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay. So, ang tanong nyo nag-email kayo doon sa customer service regarding doon sa inyong nahiraman, no? At sabi nyo nga na hindi kayo pa makakapagbayad dahil nga sobra ang gipit ninyo, pero iba po yung isinagot sa inyo. Okay, ganito po muna, no? Bago natin tuluyan sagutin directly yung inyong ano. Ako po yung nakikiusap, no, sa lahat po ng ating mga manunood na kagaya po niyan, sabi nyo nga, gipit kayo. Tapos, ayan, napahiram pa tayo yan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Kagaya ho na sinasabi ko before, no, pagka ho alam natin sa sarili natin na talagang, yung kagaya niya, gipit na gipit, no, wag na ho tayong manghiram sa kanila kasi makakadagdag pa po sa inyo yan, sa isipin ninyo. Hindi ho makakatulong yung mga yan. Yes, marireceive niyo ho yung pera, diba? Matutustusan nyo. For the meantime, yung inyong kailangan. Kaya lang, no, after 7 days, o hindi pa nga ayan na, magsisimula na ho yung pang-aabuso niyang mga yan. Di ba? Hindi ho makakatulong yung mga yan. Sinasabi ko ho sa inyo, mas mainam pa ho, doon kayo sa mga kaibigan po ninyo manghiram, sa mga kamag-anak po ninyo. No, kesa ho dyan sa mga yan. Kasi, sa totoo lang po, pagkadyaan kayo ng hiram, nako, parang suicide dyan Totoo po. No? Kasi iba ho yung ibinibigay nilang stress. No, iba yung anxiety at mapupunta kayo doon sa depression. Wala akong paggaling yun. Habang buhay nyo yung dadalhin nyo, gusto nyo ho ba kapalit yung ganun? Di po ba? Kagaya niyan, di ba? Nag-email kayo. Ito, sagutin natin. Nag-email kayo doon sa concern nyo na hindi pa kayo makakahulog. Okay? Bago pala yan, no? Kasi ho, may mga nag-message ho sa akin. Direct message pa, no? Ayoko na lang hong patulan na bakit ko raw tinuturuan, wag magbayad. Okay, liliwanagin ho natin Kasi hindi nyo alam, no, kung ano or paano magtrabaho itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay, uulitin ko po, no. Etong mga to kasi auto-disburse, hindi ho ini-explain yung utang. Okay? Kaya ho ganyan, nagkakaganyan yung mga natin, mga manonood po natin. Hindi sila nakakabayad. Kasi kung ini-explain yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, yung pautang nila, wala akong kukuha sa kanila Di ho ba? Uulitin ko po, wala ho akong tinuturuan dito na hindi magbayad. Niliwanagin ko po. Yung dinidiscuss ko po sa kanila, di ba lagi ko sinasabi na pag-ipunan tsaka bayaran. Asan ho doon ng hindi asan ho doon yung sinasabi ko na wag bayaran. Di po ba? Sana po pakiintindi yung pinanonood nyo pong video. Tsaka kung hindi ho para sa inyo yung video na to, skip nyo na lang ho. Wala naman hong problema Di ho ba? Hindi ko naman ho habol dito yung Yung, kumbaga, mapanood ako ng marami. Hindi ho. Gusto ko hong makatulong. No? Pero hindi ho ako ipokrito, no? Yung monetization yan, yes, nakakatulong ho sa akin yan. No? Isa yun sa bagay na. Pero, iba ho yung gusto ko talagang mangyari. Yung makatulong ho. Okay? Napakarami na ho nating kababayan, no, ang nagbubuwis ho ng buhay dyan.
tas baba na, personal message pa talaga. Ayoko na lang ho kasi talagang patulang kasi baka mamaya lumaki pa eh. Di ba? Ayoko ho ng ganun eh. No, ang gusto ho natin, ano lang, good vibes lang, ano yun natin, kumbaga, tulungan ko kayo na maiwasan nyo yung mga anxiety tsaka depression. Kaya hindi ko ho pinapatulan yung mga ganyan. Dito sa video to, sasabihin ko ho sa inyo. No? Intindihin nyo hong maigi yung pinanonood yung video bago ho kayo mag-PM sa akin. Okay? Hindi ko kita papangalanan. Actually, nakatatlong PM ka na sa akin. Pero hindi kita, paiba-iba ka pa ng di ba? Yung sa akin lang, good vibes lang ako. Okay? Magkita man tayo, tatawanan lang kita eh. Sa totoo lang. No? Pakiintindi po. No? Kung meron man kayong suliranin, no, meron kayong pinautang at hindi kayo binayaran, abay, gamitin nyo ho yung natin. Mga barangay, meron naman ho small claims. Diba? Ini-explain ko naman ho eh. Pwede naman yun eh. Diba? Kung ano ho ini-explain ko rito, pwede nyo hong gawin din yun. Okay, kaya lang ho, ang topic ko kasi natin dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. So, mabalik ko tayo. So, sabi nga ho ninyo, nag-message kayo. Diba? Tapos, iba ho yung isinagot. Alam niyo ho kung bakit. Kasi ho, wala ho talagang alam yung mga yan sa paniningil. Mga bugok talaga yan. Wala naman ho isasagot na matino sa inyo yan eh. O sige ho, for example, yung in-email nyo na, pasensya na kayo, hindi pa ako makakapaghulog. Diba? Ano isasagot niyan? Wala. Bakit? Kasi ho, walang structure. No, wala ho silang credit and collection policies and even no, wala silang mga payment options na po pwede hong sa inyo ilatag. Wala ho. Ang alam lang niya mga extension, prolongation. Puro ganun lang ho. Hindi naman nila ini-explain kung para saan yun. Diba? Mga siraulo ho yung mga yan. Okay. Eto ho yan kasi meron ho tayong batas diyan. Ito po yung batas natin, yung Republic Act number 11765, Ito po yung Financial Products and Services Consumer Protection Act of 2022. Okay? So, nag-ano ho yan, kumbaga para maprotektahan po yung mga consumer po sa financing industry saka po sa mga service industry yan. Okay. Ngayon, ang SEC po naglabas po ng memorandum diyan. Ito po yung memorandum. Memorandum Circular number 5 series of 2023, na kailangan po maglabas ng complaints handling mechanism ang lahat po ng lending, financing po. Kailangan yan naka-public. Okay, mache-check nyo po yan sa website po ni SEC. Nakalagay po doon, sa bandang pag binasa nyo, facing sa inyo, sa bandang kaliwa po, yung pangalan ng kumpanya. Okay? Tapos po, ano yung kanilang OLA? Okay? Tapos, sino po ba yung mga po pwede nyong tawagan? Okay? Nakandun din po kung sino-sino yun. At nandito po sa bandang kanan, yung kanilang mga contact details. Okay? Kaya po yan, kumbaga, diniklara po yan or binigyan ng pansin ng SEC. So, gumawa ng memorandum. Kailangan kasi yun. Kasi in the event, nakagaya ho niyan, di ba? Nangailangan kayo ng kumbaga, kailangan nyo silang i-email o kailangan nyo iparating sa kanila yung mensahe ninyo na hindi pa ako makakabayad. Di ba? O di kaya, merong nang walang ya o may naghandra sa inyo. O, dapat isa rin yun. Di ba? Importante ho kasi na merong sumasagot ho sa atin. Ang masakit, pagka ho fly by night yan, wala. Sigurado ho yan. It's either ho, ang sagot dun sa inyong query sa email, malayo dun sa tanong nyo, or hindi kayo sasagutin, or babalagbagin kayo. Okay? Kasi nga ho, wala silang structure. Hindi ho talaga nila alam yung kanilang ginagawa. Kasi kung may credit and collection policies yan, nakalatag, ano ho yun? Maliwanag yun. May susundan silang tawag dito, flowchart. Totoo po. Wala sila nun eh. At ang masakit pa, wala sila mga payment plans na nakalatag. Kung meron yan, ako po, hindi na ho sasakit ang ulo niya sa mga yan. Di po ba? Kaya ako ho, ang pinapakiusap ko sa inyo, ulitin ko po, huwag nyo na hong dagdagan yung inyong isipin. Nandun na ho tayo. Nandyan na kayo sa agipitan. Diba? Nagipit na kayo eh.
Bakit nyo pa ho papasukin itong mga bugo katabusadong online lending apps na to? Nadadagdag lang. Sa isipin nyo po. Di po ba? Kung mahina-hina ho tayo, di ba? Talagang magkakaroon tayo ng anxiety. At the end of the day, depression na. Gusto ba natin yun? Yung anxiety at depression ho, napakahirap kong gamutin yan. Dala nyo ho yan habang buhay. Gusto ho ba natin yun? Kawawa naman ho yung mga mahal natin sa buhay. Di po ba? Na dapat po natin, pinapagtutuunan ng pansin. Di po ba? Nandyan na ho yan. Wala na ho tayong magagawa. Past due or delinquent na kayo. Ang kailangan nyo na lamang pong gawin is pag-ipunan yan, tsaka nyo bayaran. Nang buo, one time po, huwag kayong magpapartial. Okay? Tapos, yung pinagbayaran nyo po, yung proof of payment nyo, itabi nyo. Okay? Para kung ano man ho mangyari, may present kayo, bayad na ako, huwag nyo na akong guluhin. Kasi definitely yan, pagka nakabayad kayo dyan, kasi ang tinitingnan nila niya, yung mga penalty, late fee, and whatever. Diba? Hindi sumusunod sa memorandum yan eh. Pakipanood po yung mga previous videos ko para maintindihan nyo po yung sinasabi ko na may memorandum tayo dyan, yung mga ceiling on interest rate. Okay? Kasi importante yung naintindihan natin yun eh. No? Pagka yan, nakapagbayad ko, makukumulit pa rin yan. Pero meron ka na eh. So it's, kumbaga, time mo na yun para magpalit ka na ng SIM card kung gusto mong magpalit ng SIM card, di ba? Pero I suggest, no, na pagka kayo nakabayad na diyan, palit na kayo SIM card para para mawala na yung nyo, isipin nyo sa kanila. At least hindi nyo sila iniiwasan kasi bayad na kayo eh. Kasi iba yung iwas, no, na hindi pa kayo bayad at iba rin yung iwas na bayad kayo. Okay, yung iniiwas nyo ngayon is yung anxiety at depression ninyo. Kaya kung ako sa inyo, kung lalo't madaling panahon, bayaran nyo po siya. Kung makakapag-ipon kayo ng mabilis, bayaran nyo po siya. Ngayon, kung kayo po is, wala pa sa due date at meron na kayong pera, bayaran nyo na lang ho. Para wala na kayong sakit ng ulo. Kasi pag tumungtong kayo, dun sa past due, naku po, daig nyo pa ho ang nalulubog sa kumunoy dyan sa mga walang yan. Wala hong ibang idudulot dyan. Puro kawalang yan lang. Sakit ng ulo, anxiety, tsaka depression. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.